Buenos dias, damas y caballeros. After yesterday's clarificatory hearing at the House of Representatives, which really became very damaging to Vice President Sara Duterte, former congressman and my kumpare, Mike Defensor, finally confirmed what we have been saying all along in this blog, that Davao City acting mayor Baste Duterte will run for president in place of Sara Duterte. So ito na po, kinumpirma na ni Mike, lalo na nung nakita nila kahapon na talagang bugbog sarado na talaga si Sara Duterte. And to think na first day pa lang ito ng hearing, first day pa lang ito, susunod na require na nga or na orderan na yung AMLAC and banking institutions para ilabas yung bank records nila Sara Duterte. At Senator Antonio Trillanes will also be testifying on the next hearing, which is April 22. Sana hindi ma TRO. So there will be 2 days of hearing pa. Marami pa itong revelasyon lalabas. Sa first day pa lang nga, damaging na yung, lalo na yung Commission on Audit Report na sinasabi na disallow ang 73 million out of the 125 million confidential funds in 2022 and almost 400 million from the 2023 612 million confidential funds. Doon pa lang durog na durog si Sara doon. Ang hirap i-justify yun. Ang depensa lang kasi nila noon na hindi pa daw final yung COA report. Na ngayon hindi lang meron ng final, kundi pinapasauli pa sila na ang pera na ninakawan nila. So ngayon, no wonder out in the open na kinonfirma na ni Mike Defensor na at admission na rin ito na the chances of Sara Duterte winning the presidency in 2028 is becoming is losing steam or is becoming a unrealistic scenario. Kasi kung pabagsak na yung popularity rating mo 2 years ahead of the election, kagaya sa nangyari kay former Makati Mayor Jojo Marbinay, kagaya sa nangyari sa very popular anak ni Fernando Poe na si Grace Poe, pwede posible ganyan na rin mangyayari kay Sara Duterte. At si Binay, at least yung doon lang siya nadali sa parking lot anomaly, although multi-billion rin yun. Pero ito si Sara, ang dami, hindi lang EJK. Sa ICC, meron pang, yan naman, magsisimula na yung trial anytime. Meron pang confidential funds, meron pang SAL-N law violation, meron pang ill-gotten wealth, meron pang pag-finance sa kanya ng mga pogo operator sa kampanya niya at ng mga drug lords tulad nila Michael Yang. Ang dami, meron pa death threat kay presidente na napanood natin lahat yung live press con niya. So mas grabe ito kaysa sa kaso ni Jojo Marbinay, and so it's still too long bago madudurog pa siya along the way before we reach 2028. Kaya ito si Mike kinumpirma na wala, medyo lumalabo na ang tsansa ni Sara Duterte, at reacting rin dito sa sinabi ni
ACT Teachers Party List, Representative Antonio Tino, na Mayor Baste Duterte could be the presidential candidate, na plan B ito ng mga DDS or ng grupo ng mga Duterte supporters. Sabi ni Mike Defensor, hindi na kailangan paghulaan yan, bagay na yan. Yan na talaga ang plano namin. Ito ang sinabi ni Mike sa article nito na Billionario.com. Sabi niya, hindi na kailangan hulaan yan. Talagang si Mayor Baste ay nandyan, kasama namin. Kung kanilang alisin si BP Inday Sara, ay kakandidato to. Ikakandidato namin ito. Yun. So, confirmation na ito na talagang plan B. At syempre, the fact that they are now preparing a plan B, they are now hatching a plan B, kaya pala ginawa ng, as we said earlier, ito talaga isa sa mga biggest indication yung ginawang president si Baste. Kahit medyo bata-bata pa siya for that position, president ng PDP Laban, at also ngayon siya ang ginawang speaker doon sa Rage campaign nila. So confirm yung naging totoo na naman yung political prophecy natin. Badstradamus, kung meron Nostradamus, meron Badstradamus sa politika. So sinabi natin na preparatory yun for Mike or for Baste Duterte to be made the presidential candidate, pairing with Bongo or kay Sara Duterte. So kung hindi ma-impeach si Sara, sabi ni Mike Defensor, may chance daw talaga ito si Baste. Sabi niya, kung titingnan nyo naman, malinaw may tindig to, may pananalita at may panindigan, sabi niya. Sabi ni Mike, ganon sa ngayon si Sara pa rin, pero tinitingnan na nila yung posibilidad na baka magiba ito si Sara, lalo na sa mga hearing, including yung doon sa ICC. Sabi nga natin, dalawang bagay magpapabaksak kay Sara: yung hearing ng House Committee on Justice sa mga graft and plunder cases niya, at also yung ICC hearing, live hearing rin yun, kung saan siya at saka tatay niya ay kasama sa mga respondents. Yun lang, hindi pa nalabas yung arrest warrant niya. At sabi ni Mike, kakakuan rin daw, makukuha rin ni Baste ang suporta ng mga DDS, lalo na marami ngayon napapansin na yung pananalita niya at mannerism niya ay parang tatay niya talaga. Sabi niya, kumpiyansa sila na tuloy-tuloy pa rin ang Duterte campaign. Dahil kung ma-impeach si Sara, andito pa rin si Baste. Sabi niya, mayroong Baste Duterte na maaring tumindig para sa pamilya at para sa sambayanan. Sabi niya, yung mga mannerism, yung mga hand gesture at mga style ni Baste, digong na digong. Sabi ni Mike, referring to Baste, sabi kasi ng MC, pumikit kayo, pakinggan nyo. Pero ako, tinitingnan ko siya, pati yung kanyang hand gesture, kung paano siya magsalita, para talagang si Pangulong Duterte, sabi ni Mike Defensor.
Dagdag pa niya, nakita ko rin siya sa isa o dalawang meeting, magaling si Mayor Baste. Siguro nahubog na rin ng mga pangyayari at syempre exposed naman siya sa kanyang ama. Exposed naman siya sa kanyang kapatid at alam niya kung papaano magpatagbo ng isang organisasyon at alam niya kung papaano makibahagi at makipag-usap sa mga tao. Yon, sabi ni Defensor. So later, in our follow-up vlog, we will tell you yung tsansa or meron ba o wala na for Baste Duterte to win the presidency. Pero ngayon, at least ang focus muna natin, ito, yung pag-amin nila na talagang pabaksak na yung tsansa ni Sara para tumakbo sa pagka-presidente, hindi lang dahil baka ma-impeach siya ng Senado dahil sa lakas ng ebidensya, or baka pabaksak na rin talaga yung rating niya dahil marami ng tao niniwala na talagang totoo yung mga balita noon or mga initial finding sa Kongreso at Senado na talagang ninakawan niya yung confidential funds, yung 21 billion na budget ng DepEd at yung kung ano-ano pang katiwalian na kung saan nasasangkot yung pangalan ni Vice Presidente. So confirm, Baste Duterte is it, and whether he will win the presidency or not, we will discuss that later. For now, this is just a confirmatory. Kung may clarificatory, merong confirmatory vlog na talagang confirm yung plan B. Baste Duterte will replace Sara Duterte as the DDS presidential candidate, either kung ma-impeach si Sara or bumagsak yung rating niya dahil sa mga kaso niya nakaharap sa various offices, sa ombudsman, sa House of Representatives, later on sa Senate Trial Court. So because of these overwhelming issues, negative issues laban kay Sara Duterte, the DDS group are now looking more towards Baste Duterte. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all, or good afternoon. Kasi na-record ko ito kanina umaga. Good afternoon everyone, and see you in my next vlog.